Good morning po. This is Jam, the Filipino channel. Dito tayo sa Red Doors terminal sa may Barangay 199 Pasay at dadalhin po natin sa MRT TAF Barangay 198 Pasay. Take care of the issues o gawa-gawa lamang yung mga acknowledgement pero ang sabi ni Juan, hindi niya ito yung focus ng kanilang project at wala silang basihan para magkaroon ng findings doon sa mga sinasabi ni Marcos. Continue straight at the first traffic light, then in 200 meters, take the ramp on the right. Wala namang nakalagay na bawal ang paggamit ng alyan. Si Senator Sergio Lacson kanina sa kanyang tanong kay Wamil bakit paper audit lamang sa gawa ng COA at kung wala bang ginawa para alamin yung tunay na pagkakakilanlan ng mga gumagamit ang kanyang sa mga dokumento. Ang sagot ni Atty. Wamil, compliance audit lamang, ganun din consistent naman na doon. Makikita daw yung mandato ng COA itself at nakabatay lamang ito sa mga provision ng joint memorandum of understanding. Dito na sinabi ni Senator Lacson na baka maaaring amyendahan hindi upang magkaroon ng mas kompleto at mabuting proseso ng pag-audit. Na lamang tama, Senator Judge Erwin Tulfo, yung acknowledgement sa may effect ng 22 na ayaw kayo Tulfo in December 22, 2020 at yung confidential function ng Tulfo ay para sa December 2022. Sa DER nakasaad yung pangalang Ray Verano na tumanggap ng 220,000 pesos at pinagsasigil itong mga personal sa dokumento pero ayon kay Attorney Wamil na pero kasi ng kahit ito at nila update sa nakalagay habang sa Senator Judge Kiko Pangilinan sabi niya as usual yung around 111 disbursements na OVP noong December 2022 na mahalagang 17 million pesos ay kay Wamil hindi sila masabing walang specific na provision na sila tungkol dito. At sabi niya nung bigay yung unusual ban ang isa na hindi tanggapin yung COA audit observation ayon kay Wamil unang beses itong nangyari. Marami pang mga nangyari. Itong first half pa lamang ito ng day 30 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero mamaya alauna ng hapon ay sila magbabalik dahil bago na po yung sampalang na witness. Ito po ay sa katakbuhan ni COA in South St. Oliver by so yun po na mga nangyari sa unang bahagi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na ito. Ako dito rin na naman GSA Sigurado sa Bukit ng Santo. The Vice President on trial special cover. Kasahagi na ako sa 65 kilometers per hour at pagbuksong 80 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province, at northwestern portion ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang nagpitong lugar kabilang ang Ilocos Norte, nalalaging bahagi ng La Union, Pangasinan, gayon din ang Apayao, nalalaging bahagi ng Abra at iba pa. Posibleng mag-landfall ang pagtimaybay sa La Union ng Ilocos Sur mamayang hapon o gabi at inaasahan ni Ina ang pagkatawid sa northern at central Luzon bago maging low pressure area bukas. Patuloy naman nakaka-apekto sa southern Luzon at Metro Manila, gayon din sa western Visayas ang habagat na hinahatak ng bagyo. Samantala binabantayan din ng Typhoon Dolphin na nilutumpukan extreme northern Luzon. Posibleng pumasok ng Dolphin Area of Responsibility at tatawaging bagyong Niling ay nasa magpapalakas din sa habagat. Sa harap po sa Red Alert Status sa Center ng La Union, sa harap ng posibleng hagupit ng bagyong Maymay. Sinabi sa TNC La Union Provincial Government Information Officer John Elisar Martin na patuloy ang puspusang paghahanda ng iba't ibang bayan na hinagupit din na nagdaang bagyong Luis. Una ng binaha ang 3
mayor o sa mga bayan upang i-check po ulit yung kahandaan. Gagawin natin dun na yung boundary. Yung gaano malayo po. Tatlong oras ulit. Di ba may site ka sa Tarlac? Una pa yung Tarlac eh. Wala yun. Tignan mo sa mapa. Ang ganda po. Merge left onto Roxy Boulevard. Ayun o. Ang linis ko din sila, di ba? Lubid. 100 kilometers yan. Continue for 1 kilometre, then keep left onto Roxy Boulevard. Saan siya papunta eh? In 500 meters, keep left
Inilatag ng testigo ng prosekusyon na irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMN ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase na nagsabi ng batas itinuturing na technical malversation ang paggamit ng pondong nakalaan sa ilang proyekto o programa. Hindi rin hanya lusot sa tamang proseso ng liquidation ang anumang paggasta ng pondo ng pamahalaan kahit pa confidential In funds. 90 meters, turn right onto PSA. Kahit pumunta pa mo yung pondo sa isang public purpose, yung tawag in fact doon sa may pera ng gobyerno, hindi ko sinunod yung purpose niya, binigay ko sa ibang valid purpose. In 40 meters, turn right. Implement pa rin po yun sa ating sistema. And I think yun yung pinaka-doon na hindi na ipakita ng prosecution kahapon. Samantala, naniniwala rin si Tamase na dapat mag-ingat din ang prosekusyon o depensa sa mga binibitawang pahayag sa paglilitis. Kasunod ito ng pagtawag ni Private Prosecutor Lota Capunan bilang scam na sinasabing manumalyang Continue for paggastos sa 700 meters, confidential then you funds will ng arrive at your OVP. destination. Siguro kailangan lang mag-ingat na hindi sumobra masyado kasi of course, swerte lang din na I think it depends sa nakikilaro din dun sa moments na yun. But it can take a turn for the worse. Yes. It doesn't land well. Ginagamit naman po talaga siya ng technique. Ang warning gun po usually ay wag po i-test yung patients ng content. Sumentro sa interjection ng mga senator judge ang muling pagsalang ni Co-Auditor Roderick Wavil na ikalabing-tatlong araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Paro. Robert. Siyempre sa interjection ng mga senator judge ngayong May 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, unang kinwestiyonan ang umano'y posibleng conflict of interest ng defense lawyer na Senator ni Michael Bowa. Kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kasama sa si Bowa sa mga nakipagpulong sa Bowa noon para ayusin ang audit report ni VP Sara. Pero sabi ng presiding officer na si Senator Steven Cordero, walang conflict dito dahil hindi naman si Bowa ang umaharap o kinasuhan sa impeachment trial. Kinwestiyon naman ni Senator Seth Panfilo Lacson na bitin na audit na ginagawa ng Commission on Audit kaugnay sa intelligence at confidential funds. Sabi ni Lacson sa Intel Funds necessity o kailangan talaga ang gumamit ng alias na gaya ng ginawa ng OVP at DepEd. Pero tanong ni Saan pa ba Lacson, talaga? kapag na-declassified na o wala pang Continue report ang straight kuha at na the alam first traffic o kilalanin light. ang tunay Then, na in 80 pagkakakilanlan ng meters, arrive at tinutukoy your ng mga destination. alias. Sabi ni type ng testigo, hanggang paper audit lamang nila at hindi na inaalam ang mga recipients. Sabi ni Lacson, hindi ito kinukulang ang audit na dapat at maamyandahan ang proseso ng COA sa audit para matukoy kung totoong nag-i-exist ang tumanggap ng mga reward. Ibinundo naman ni Senator Judge Ivy Marcos na bagamat may notice of disallowance ay hindi ito final dahil may Korte Supremo kung paano pwede takbuhan. Sagot naman ng witness, kahit pa tumakbo sa Korte Suprema ay kailangan ibalik na ang pondong kinukwestiyon sa isang opisyal. Si Senator Ruben Tulfo, kinwestiyon naman ang acknowledgement receipt ng isang DJ Verano na tumanggap ng various goods ng katumbas ng halagang 220,000 pesos pero ang petsa na landa ay 12 o 26 o December 22, 2026 na dapat sana ay para noong December o noong 2022. Paliwanag niya, innovation din nila ito kaya kasama doon sa kanilang findings. Nagtalo naman si Marcos at ang witness kaugnay sa kung sino ang dapat managot dahil sabi ni Marcos, dapat executive officer lang ang dapat managot at hindi ang VP. Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE. Ang Pero liwanag. ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, You have arrived at your destination. nasa GCC. Hindi lang po si SDO po yung accountable Hindi, officer. or, ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Samantala, natanong din si Senator Lacson kung anong security clearance level ng testigo dahil kung nag-audit siya ng intelligence at confidential funds ay dapat meron siya dito. Pero sabi ng testigo ay wala. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang ating pag-iwalpang PCMS. Maraming salamat, Robert Pano. Ang prosecution team magkakaroon ng re-evaluation
Pakihanda lang po yung bayad ko. Ha? Meron lang boys. Hindi. Sa kabilahin, di ba? Ha? May sa- Ito yung nakabook ko. Ito na mismo. MRT po. Okay, okay. Kaso nga lang, na mahirap tayong mag-ano dyan. Magbaba. Iikot po natin dahil jeep lang po pinabibigyan nila dyan eh. Pag kami po, automatic, huhulihin nila eh. Pakihanda po yung bayad ano, para mabilis na po tayo. Exact amount ng po. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang nasa patron, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Even Dean tumanggi sumagot kung alias lang ba ang mga pangalan na nakalagay lang. Drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala.